Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongola. Nakaka-excite mga kaibigan kung ano yung mga nangyayari ngayon ay napakasarap pag-usapan. Na gigil na yung mga anti-Duterte. Okay, so gusto nyo ba ng panibagong pasabog mga kaibigan? Okay, so at this point in time, makipag-participate kayo guys at sabihin ninyo kung mali ako para magkaroon tayo ng isang malaya at mayamang talakayan. Okay, so simple lang naman ito pero kokontra yung mga anti-Duterte. Promise ko yan sa inyo. Okay, sasabihin nila fake news na naman daw ako. No? Meron ba namang fake news mga kaibigan na ipinakikita ko yung mga articles na nabasa ko? Yung mga articles na nabasa ko ay doon mismo nakasulat sa Rome Statute of the International Criminal Court. Kita nyo naman mga kaibigan, mula doon sa pagsisearch ng Rome Statute hanggang doon sa pagda-download, hanggang doon sa binasa ko mismo kung ano yung nakasulat sa Rome Statute, di ba? Nakita nyo naman yun. So paano naging fake news yun mga kaibigan, di ba? Kayo na nga, tingin nyo nga, fake news ba yun? Nalaman ko kasi na pwedeng mag-utos o kausapin o makipag-ugnayan ang ICC sa mga bansa no na tanggapin si former President Duterte. Pwede yun mga kaibigan. Magkakaroon lang ng mga ad hoc agreement at iba pang mga guidelines. Ayan, dapat mag-agree sila pareho. So pag-uusapan nila o ano ba yung mga rules ng ganitong bansa, ano ba yung mga rules ninyo dyan, and so on so forth. So ganun lang, magkakaroon lang sila ng agreement, maayos na usapan. At ang matindi nito mga kaibigan, nandoon din sa Rome Statute, kahit hindi po ICC member state, ay pwede. No? Pwedeng makipag-ugnayan ang ICC at sabihin na mag-extend sila ng tulong, mag-extend sila ng assistance, no? Para kupkupin si former President Duterte. So ibig sabihin, ang Pilipinas, ang Amerika, ang China at iba pang mga bansa na hindi po miyembro ng ICC, pwedeng kausapin ng ICC. Okay? So ibig sabihin, malaki po yung opportunity o yung pagkakataon o yung chance na dito rin papupuntahin sa Pilipinas si former President Duterte. Kasi kung ako si former President Duterte, no, maganda naman yung ICC, malawak naman yung compound, ganyan, hindi naman ako nakakulong sa selda, nakakalabas din naman ako, so naaarawan din naman ako. Yun lang talaga, homesick kasi malayo ang Netherlands sa Pilipinas, pero kung ililipat lang din naman ako sa ibang bansa, malayo din naman ako sa Pilipinas, 'di ba? Eh di doon na ako sa ICC. Oh, 'di ba? So tingin ko sa Pilipinas uuwi si President. Okay, pangalawa, nasa Rome Statute din na pwede palang pagbayarin ng ICC ang gobyerno kung hindi nila mapatunayan at hindi nila maipa-convict si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ito po, no, ang punto ko dito mga kaibigan, hindi ako papayag na kunin sa kaban ng bayan yung pera na ibabayad nila kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tama mga kaibigan. Pag hindi nila napatunayan si former President Duterte na mayroong kaso against humanity, ganyan, pwede pong mag-utos ang ICC na bayaran natin. Bayaran ninyo itong si Duterte. Unlawful yung ginawa ninyo sa kanya. Hindi po makatao. Labag sa konstitusyon. Labag sa mga batas na nakasulat no, sa Rome Statute, maging sa Philippine law, ay bawal yung ginawa ninyo. Unlawful arrest ang tawag dyan. So dahil hindi ninyo napatunayan, bayaran ninyo for compensation. So alangan naman ICC pa yung magbayad kay former President Duterte, di ba? Siyempre, hindi papayag yon. Ang may kasalanan naman, Pilipinas. O, edi Pilipinas, pero wag niyong kunin sa gobyerno yung pangbabayad ninyo kay Duterte in a form of compensation. Dapat kunin niyo sa sarili ninyong pera. Kaya, naku po, bantayan natin ang Department of Finance. Sino ba yung Department of Finance Secretary? Si Ralph Recto pa rin ba? Baka gumawa na naman yan ng kung ano-anong pera. Lipat-lipat na naman ng pondo gaya nung ginawa niya sa PhilHealth. Di ba? So, nasa Rome Statute din, mga kaibigan, na
mayroong karapatan ng isang akusado na pwede silang mag-request o mag-file ng bail. Sa Pilipinas po kasi bail o magbabayad lang sila sa korte para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Pero hindi lahat po ng kaso ay bailable. May mga kaso po na non-bailable na tinatawag. So yun po yung mga heinous crime, okay, mga murder. So non-bailable po yun. O yung mga criminal offenses, non-bailable po yun. So karapatan din po ng akusado yung mag-file ng interim release. Nakasulat naman din po yan sa Rome Statute of the International Criminal Court. Balikan ninyo yung pre-trial hearing, may video naman sa YouTube. Sabi po doon, may karapatan ang akusado na humingi ng interim release request. So karapatan niya yun. No, sino ba si Butuyan? Sino ba si Attorney Cristina Conti para pigilan yung karapatan ng isang akusado? Eh hindi pa naman nila napapatunayan na kriminal itong si former President Duterte, di ba? Kung hindi ba naman yung mga depunggal na mga abogadong bobo, buwisit na yan, sayang lang yung panahon nila sa pag-aabogado tapos gagamitin lang sa walang kwentang mga ganitong mga pinapakalat nilang mga fake news. Sila yung fake news. Kasi malinaw na nakasulat sa ICC Rome Statute di ba? So ito kasi mga kaibigan, no, tingnan ninyo. Sabi nila Attorney Joel Ruiz Butuyan, gagawa sila ng hakbang para hindi ma-approve ang interim release request. Kung hindi ba naman sila depunggal, pwede ba yun? Hamunin natin sila na gawin nila yun sa isang formal at legal na pamamaraan. Gumawa sila ng motion. I-submit nila sa ICC judges. Sabihin nila sa ICC judges, wag ninyong payagan si Duterte na makalabas ng ICC. Mga depunggal pala kayo Anong ginagawa ninyo? No? Ingay kayo ng ingay sa social media, pa-interview doon, pa-interview dito sa mga mainstream media. Tapos rally doon, rally dito, yan yung gagawin ninyo, di ba? Abogado yung mga yan nagtatanga-tangahan lang yung mga yan. Bukod sa tanga na nga talaga, nagtatanga-tangahan pa, double dead yan, yung utak nila. So alam nila na karapatan yan ng isang akusado, lalo pat hindi napapatunayan pa na talagang criminal si former President Duterte. No, sabi ko nga, hindi pa convicted si former President Duterte. Maniwala kayo sa akin. Hindi naman sila formally accepted as abogado ng mga biktima. Hindi pa po sila tanggap, hindi pa po sila formal na representative ng mga biktima, no, di ba? Pangalawang topic, yung impeachment naman ni Vice President Sara Duterte. Consider na kasing korte kasi yung Senado, kaya pwede na lahat ng ginagawa nila na katulad sa mga Manila Trial Court or Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court at iba pang mga korte. Pwede na po sila kasi nga korte na po sila From being Senate of the Republic of the Philippines, they are now the Senate Impeachment Court. Ibig sabihin korte na po sila. No? From being the legislative branch of the government to become a judicial branch of the government. Yun na po sila, nag-transform na sila parang So, lahat ng impeachment kasi mga kaibigan, unique yan Iba-iba yung sitwasyon, iba-iba yung mga pangyayari, iba't iba yung kwento, no? So, kaya laging may mga area, may mga bagay na malalabo at maraming mga tanong. Kasi nga, unique yung mga nakaraang impeachment, mga bago sa ating ulirat. Diba? Mga bago, hindi natin, kumbaga, hindi natin alam. No? So, kapag may mga tanong, yung tinatawag nating gray areas sa konstitusyon, gray areas pagdating po sa mga usapin na related sa impeachment, Supreme Court yung tinatawag nating final arbiter, no? Supreme Court yung tinatawag nating final arbiter. Sila po yung magbibigay linaw at magde-decide kung tama ba yung ginawa ng Senado, tama ba yung ginawa ng Congress. Lahat ng mga tanong natin ngayon, lahat ng mga tanong ng congressmen, lahat ng mga tanong ng Senado, ng senador, ang final arbiter dyan at magde-decide, Supreme Court. Di ba? So, halimbawa, ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi ng mga congressman prosecutor, hindi nakasaad sa konstitusyon na i-remand
o isole ang articles of impeachment at ipa-certify yung mga ito, no? I-attest, no? So kung hindi pala sa palagay nila hindi ito nakasaad sa konstitusyon, ngayon bilang considered na nga pong korte ang Senate Impeachment Court, pwede na yung ginagawa ng ng Senado, no? Yung mga judges, tama yung ginawa nila. Pwede talagang i-remand. Ngayon, kung tutol dito yung mga prosecutor, lumapit sila, mag-file sila ng motion. Tutulan nila yung ginawa ng Senate Impeachment Court. Lumapit sila sa sa Supreme Court, no? Hangga't hindi pa nagsasalita ang Supreme Court, yung mga established rulings, yun pa rin yung mananaig. Matalino nga ang Senado kasi naisip nilang i-adapt yung mga rulings. So pansin ninyo, nang magbago mag-umpisa, sabi nila, i-adapt natin yung Senate Rules on Impeachment. I-adapt natin yung Constitution. I-adapt din natin yung 2019 Revised Rules on Civil Procedures para meron tayong magagamit na basihan doon sa ating mga pag-uusapan. 'Di ba? So dito, nalaman nila na pwede palang i-remand. 'Di ba? So salamat kay Senator elect Rolando Bato de la Rosa na nagmotion kaagad. Umpisa pa lang nagmotion na. Yun nga lang may mali yung kanya, may kulang. Ayan. Hindi niya naitawid ng maayos, hindi niya naitawid sa legal na pamamaraan yung kanyang kagustuhan. No, ang sabi kasi niya, nagmotion siya to dismiss the case. Which is hindi talaga pwede. Bawal talaga. I-dismiss mo yung impeachment na hindi mo pa nababasa, hindi mo pa alam. So hindi. Kaya ang ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano, nagmotion siya na baguhin. No, instead na i-dismiss yung kaso, i-remand. So kaya nga, matalino pala talaga itong si Senator Alan Peter Cayetano. So ibig sabihin, ni-remind. Hindi dinidismiss yung kaso, hindi pinapatay yung kaso, pinapa-attest lang. So ganito guys, kung meron kayong experience sa pagsasampa ng kaso, kahit sa mga regional trial court, ako kasi meron akong dinimanda noon na isang teacher, tinawag akong abnormal, tinawag yung pamilya ko na pamilya ng mga abnormal, tinawag akong pilay, tinawag akong paralitiko, tinawag akong bobo, tinawag yung nanay ko na bobo, dinadala ko raw yung retired kong kapatid sa school. So lahat na. So sinampahan ko ng kaso yung teacher. Ayun, natalo. Bala ko nga ipatanggal sa posisyon niya kaso naawa ko kasi matanda na, magre-retired na. Kasi pag na-convict yun, walang makukuhang retirement fee yun. So yun nga, naawa ko. So pag nagpa-file kayo ng kaso mga kaibigan, ayun pa, nag-file din ako ng kaso laban sa may-ari po ng New Sitaw Corporation. Bilyon-bilyon yung mga na-scam ng sitaw na yan. Visit na yan. Utangin ng sitaw na yan. So, yun, nag-file ako ng kaso, mga kaibigan. Ano ba yung requirements pag nagpa-file ka ng kaso? Bukod dun sa formal complaint, yung affidavit mo mismo, hindi yun tatanggapin kung yun lang. Kailangan mong mag-submit ng Certificate of Non-Forum Shopping. Tandaan ninyo, kung magpa-file kayo ng kaso, gumawa na kayo ng Certificate of Non-Forum Shopping, ipanotarize na po ninyo, kailangan yan sa lahat ng kaso. Pagpapatunay na hindi kasi naglalaro, no? Formal yan na proseso sa korte. Para mapatunayan nila na hindi ka naglalaro, hindi mo ginagawang laro lang yung pagpa-file ng impeachment na yan, ng complaint na yan, ng kaso na yan. No, kasi yung iba pupunta sa RTC. Magyayabang-yabangan lang. Ay, nandito ako sa ICC. Ay, nandito ako sa Regional Trial Court. Magpa-file ako ng kaso. Nandito ako sa Korte Suprema. Nandito tayo ngayon sa harapan ng Supreme Court. Lahat na kayabangan ng ginagawa. Hindi naman sumunod sa proseso. Kulang-kulang naman yung mga dala nilang dokumento. Di ba, mga kaibigan? Ganun ba yun? Ganun ba yung sumusunod at tumatalima sa saligang batas? Hindi. Dapat, alam nila yan na dapat may mga requirements yan, may mga proseso yan. So, lahat na ng korte, pinuntahan na nila, nag-submit sila ng complaint affidavit. Di ba? Hindi pwede yun.
Kaya kailangan mag-file ka rin ng Certificate of Non-Forum Shopping para malaman nila na seryoso ka. Eh sa kanila naman, ganun din, impeachment. O edi para malaman na seryoso ka dun sa impeachment, edi mag-submit ka ng certification or attestation na hindi mo nilabag yung constitution. O di ba? Ang nasa constitution, tanging Senado lamang yung natatanging korte na pwedeng mag-try at mag-decide ng lahat ng impeachment trial. Nag-oath na si Senate President Escudero noong June 9. Tapos June 10, nag-oath na po yung mga senador o naging judges na sila. 'Di ba? So, ibig sabihin, nung nakapag-oath na sila, nag-usap na sila, pinag-usapan na nila yung tungkol sa impeachment trial. O, di ba? Ilan sa kanila nagpunta na sa podium. O, may mga nag-motion na, may mga nagsalita na. O, ang ibig sabihin nun, mga kaibigan, nag-convene na yung Senado bilang Senate Impeachment Court. O, korte na sila. Nag-transform na sila. Okay? So, after nilang mag-usap-usap, magpalitan ng kanilang mga motion, ng kanilang kung ano-anong mga keme-keme na ginawa nila dyan, napagdesisyonan ng 18 senators na i-remand na lamang yung mga articles of impeachment dahil ayaw ng Senate Impeachment Court na mag-trial sila sa isang complaint na panay kalokohan lang, panay ingay lang, walang laman, walang substance. Kaya, ibinalik nila para malaman at makasiguro sila na hindi sila niloloko ng House of Representatives, na hindi sasayangin yung kanilang oras, panahon at pera sa walang katorya-toryang complaint. Kaya niremand, kaya isinole. Yun ang intindihin ninyo. Kasi kailangan kasing masiguro dito na baka nagta-trial na sila tapos wala palang katorya-torya yung laman. So, baka kasi hindi naman ka-impeach yung mga nakalagay doon na mga grounds na nilagay nila doon sa complaint. O, di ba? May mga kaso kasi na hindi naman masasabi nating impeachable offenses. Ano-ano ba yung mga impeachable offenses? Sige nga. O. Una, culpable violation of the Constitution. Ano ba yung violation na related dito na binviolate ni Vice President Sara Duterte? Sige nga. May naisip ba kayo? Pangalawa, treason. Betrayal of the country. Ibig sabihin ba may ginawang betrayal of the country si Vice President Sara Duterte? Meron ba siyang bansa, no, na pinondohan, binayaran para sa kapakanan ng kapakanan niya, di ba? Meron ba siyang sinirang bansa, ganyan? Pinondohan niya, oh, pondohan kita, wasakin mo itong bansa na to, oh, mga ganon. Meron bang bribery na nangyari? So, tumanggap ba si VP Sara? Or may favor bang ginawa si VP Sara? Oh, ito, bayaran kita. Oh, bayaran kita. Maghasik ka ng mga negative about BBM. O, meron bang ganun? Baligtad, di ba? Ang meron ginawa, ang Marcos administration, ano yung ginawa nila? Binayaran nila yung coms and sense. Yung culpable violation of the Constitution, no? Very obvious. Pinagplanuhan nilang ipatapon si Duterte sa ICC. Tapos may Oplan Horus pa. Tapos may Senate probe pa na ginawa si Senator Amy Marcos. O di ba, ang dami nating mga kalokohan na natuklasan doon. O, si Senator Amy Marcos yung chairperson ng Committee on Foreign Relations. So, ang dami niyang. So after nung mga Senate probe, 3 Senate probe yun. No? After nun, ay pumunta sa kaagad sa Office of the Ombudsman. Formal na po siyang nag-file ng kaso doon kina Marbil, sa magkapatid na Remulla, kay Nicolas Torre, kay Marcos Lacanilao. Yun ang totoong gumawa at umaksyon. No, inaksyonan kaagad, nag-file, hindi yung ingay lang, nag-interview pa. Oh, meron bang graft and corruption na ginawa si VP Sara? Oh, yung 125 million? O magkano ba yung confidential fund ng dalawang Remulla? Tigpa 500 million sila, di ba? O, si Remulla. O, magkano yung confidential ni Presidente? 4 billion. O, kay Sara, magkano? 125 million lang, pinakamaliit.
Oh. So kung ang purpose talaga ng Quadcom o ng administrasyon na ito ay itama yung tamang paggamit o itama yung paggamit ng confidential fund, di sana pati itong kina Remulla kinwestiyon. Oh, ano pa? High crimes. Ano pa itong mga high crimes na to? Oh, ito yung mga plunder. Oh, meron bang plunder dito? Wala. Ang merong plunder ako nakikita si Marcos Jr. Bakit? Kasi nandoon yung plunder sa malversation of public funds 2025 gaan na pinirmahan niya. O siya yung merong impeachable offenses. Betrayal of public trust. O meron bang ginawa si BP Sara to betray the public trust? Wala akong nakikita. Sino yung meron? Si BBM. Bakit? Paano nangyari? O, di ba pinaniwala niya yung maraming Pilipino, pinaniwala niya yung mundo, pinaniwala niya ang mga Duterte na hindi makikialam, hindi makikipagtulungan sa ICC, bla 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 bla. Oh, ilang beses siyang nagpa-interview. Sabi niya, bakit tayo makikialam? Bakit tayo tutulong sa ICC? Hindi naman tayo miyembro ng ICC. Oh. Tapos biglang isang araw, andoon na si former President Duterte sa ICC dahil daw lumapit yung ICC sa Interpol. Interpol po nagpunta dito sa Pilipinas. So, ang dami nilang alam. So, sumulat pa sa kay BP Sara, sabi niya sa sulat niya, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, hindi na tayo miyembro nito eh. So kung pupunta rito yung mga taga ICC, okay lang, pero mga turista sila. So hindi sila tanggap. Di ba? So ito, mga kaibigan, kailangan nilang i-attest o i-certify yung laman ng impeachment para masiguro na, una, hindi na violate yung 1-year rule. Pangalawa, hindi ba na-bypass ang konstitusyon doon sa tinatawag nilang 10 days rule bago iakyat sa Senado. Mahirap kasi yan na i-certify, lalo na kung taong bayan ang naka-observe sa ginawa nila. December 2, unang impeachment complaint, December 4, pangalawa. At yung pangatlo, December din, noong 2024. Lampas-lampas sa kota, pasok na pasok sa 1-year rule yan. Kasi tinanggap ng Secretary General may media exposure pa ngayong mga deponggal na mga kongresista na yan. Ang invalid ay yung impeachment na ipinail ng Duterte Youth Party List kay BBM bago election. Kasi nga, hindi naman tinanggap ng opisina ng Secretary General Kaya ngayon, nanganganib si BBM na ma-impeach dahil malapit nang mapalitan kung sino yung susunod na House Speaker. Posible kasi na si Paulo Duterte ang papalit. Kaya si Isidro Ungab o kaya ibang Duterte allied na mga kongresista, yun yung papalit. Kaya nga pinapaingay nila na 285 daw na mga kongresista ang pumirma sa manifesto para suportahan si Romualdez. Ngek-ngek, naniniwala ba kayo na 285 pa din? Sabi nga ni JJ Suarez, hawak pa rin ni Romualdez ang House. Naniniwala ba kayo doon mga kaibigan? Ako hindi, kasi pakulo lang nila yan Kasi nga damay nga si Suarez kasi yung asawa niya na nominee ng Alona Party List ginamit yung pondo sa pagpapagawa ng mga daan sa Quezon Province, sa Atimonan, Pagbilao, Quezon, and so on so forth. May pondo kasi yung Quezon, no? Yung pondo na yun inilipat nila sa ayuda, ginamit nila para sa AKAP, AX, TUPAD, and so on so forth. So yun yung ginamit. May si Rod Gutierrez naman, merong construction business. Meron siyang 2 billion worth of projects sa DPWH. Kaya nga 'di ba pinondohan nila ng 1.1 trillion yung DPWH. Nandoon kasi yung pera nila na mananakaw nila ngayong 2025 sana. So 'di ba nga si Congressman Toby Tiangco kinundina at sinisi si Romualdez at iba pang mga kongresista na pumirma doon sa impeachment. Pati nga si Congressman Juke Frasco, no? So ang dami ng congressman na ayaw kay Romualdez. Kaya malaki ang chance na matanggal at mapalitan na itong si House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, base sa kasalukuyang impeachment ruling, hindi pwedeng itawid sa 20th Congress kasi nga graduate na ang 19th Congress. Sabi nga ng mga prosecutor congressmen, bawal ang ginawa ng Senado. Bawal ang ginawa ng Senate Impeachment Court. Paano nila makakausap ang 20th Congress kung payag ba silang ituloy ang impeachment? Hindi pa naman sila nag-uumpisa sa trabaho nila. July pa. Di ba? 10 araw lang yung palugit ng Senate Impeachment Court para sumagot itong kongresista na ito at ibalik sa Senado yung attestation o certified articles. Kaya nga, itong mga impeachment prosecutor na ito, sa halip na mag-certify ay nagpamisa na lamang at inilibing
kunyari yung mga articles of impeachment, ibig sabihin kumukuha na lamang sila ng simpatya sa taong bayan. Pagpapatunay yun na sila mismo ay umuurong na at inililibing na nila yung kanilang kagustuhang ma-impeach si VP Sara. Kunwari lang na nagpapamisa para hindi obvious na sila mismo ang bumabawi at pumapatay sa impeachment. Kung sigurado sila, kung porsigido sila, dapat gumawa sila ng paraan, isumitin na nila kaagad yung sagot nila. 'Di ba? Ang dali lang naman i-attest yan kung totoong ginawa nila talaga yung nararapat at yung legal na proseso. Ngayon, kung may mga reklamo sila doon sa utos ng Senate Impeachment Court, edi pumunta sila sa pumunta sila sa Supreme Court, doon sila magreklamo, hintayin nila. Huwag yung panay dakdak, panay interview. Diyos ko po. Ay para namang hindi abogado tong mga ito. So yun lang mga kaibigan, nakakapanggigil lang kaya hyper na hyper tayo ngayon, parang si Attorney Respicio guys. So yun lamang at maraming salamat.